Kalabos ang isang babae matapos mag-iwan ng sanggol sa CR ng isang gasolinahan. Ang naturang babae, binusalan pa ng tissue sa bibig ang inabando ng sanggol. Nagbabalik si Ben Manalo sa report. Umiiyak ang bagong silang na sanggol nang matagpuan sa comfort room ng isang gasolinahan sa Barangay Malaya, Quezon City noong February 9. Nilapag lang ang bata sa sahig ng CR na tanging karton lang ang sapin. Mabilis siyang kinuha ng mga pulis at rescuer. Sa backtracking CCTV, isang buntis ang bumaba sa sasakyan sa gasoline station sa parehas na araw. Lumapit ang babae sa stop ng gasoline station para magtanong. Ilang saglit lang ay umalis na ang babae. Hindi na nakuhanan pa sa CCTV ang mga sumunod na pangyayari. Siya ang itinuturong sospek sa pag-abandona sa sanggol na natagpuan sa CR ng gasolinahan. So mismong pulis natin ang naka-discover doon sa newly born abandoned baby. So mabuti na lamang at ang ating kapulisan ay nakita agad yung bata at na-rescue yung bata. Posible raw na nanganak ang buntis sa loob ng comfort room. Natagpuan yung sa loob ng banganga. So, ngayon nag-conduct tayo ng investigation through CCTV backtracking. So sa CCTV backtracking, na-identify natin kung sino itong mga suspect. Pero itong suspect natin ay mismo nanganak mismo sa loob ng comfort room. Yun nga lang, after niya mga nasa comfort room, inabandono niya yung bata. Pero ang ikinaalarma ng mga pulis, ang intensyon na patayin ang walang muwang na sanggol. Binusalan kasi ng tissue ang baby. Because the moment na nilagyan mo ba naman ng tissue sa loob ng bunganga, anong purpose nito, di ba? So pwedeng mamatay yung bata. Sa ikinasang hot pursuit operation ng mga pulis, natunton at naaresto ang mga nasa likod ng pag-abandona. Nagresulta ng pagkaka-aresto ng dalawang babae at isang lalaki. Particularly sa Antipolo, Rizal. Ang kasama na yung kasama ngayon na naaresto namin, isang lalaki at isang babae na medyo may edad na. Yes, may relation. Ano po relasyon nila? Hindi ko masabi kung anong relationship kasi ayaw mabigay ng statement ng tatlo. Okay. So naniniwala ako na kapamilya niya yung dalawa. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang pamilya ng sospek. Nakatakdang i-turn over ang sanggol sa pangangalaga ng DSWD. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga sospek na posibleng maharap sa kasong abandoning of minor at frustrated infanticide. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.